Bella POV. Halos di ko na maigalaw ang katawan ko dahil sa sobrang kaba. Di ko akalain na tutukan kami ng baril ni Regan. Di ko alam kung saan galing ang baril niya, ngunit parang dala niya na ito simula pa nang umalis kami at itinago niya lang ito. Wala talaga akong maunawaan sa mga nangyayari at gulong-gulo ang utak ko. Sa pagkakaalam ko ay gusto kaming patayin ni Faye at Regan at hindi ko man lang alam ang kanilang mga dahilan. Habang nakatutok ang baril sa amin ay bigla akong nagulat nang mabitawan niya ito dahil hinampas ang kanyang mga kamay ng kahoy. Pagtingin ko naman ay nakita ko si Bon na dala ang isang kahoy at akmang ihahampas niya ulit ito sa ulo ni Regan, ngunit nakailag si Regan. "Umalis na kayo, ako nang bahala dito," sabi niya na ikinagulat ko. Di pa rin ako makagalaw dahil nasyak talaga ako sa mga nangyayari. Patuloy na hinampas ni Bon ang kahoy na dala niya at patuloy na naman na iniiwasan ito ni Regan. Nung nahampas ni Bon ang kamay ni Regan, ay nabitawan ni Regan ang baril. Kaya ngayon ay nag-uunahan sila na kunin ito at nag-aagawan habang ako ay patuloy na nanginginig dahil sa sobrang takot. Habang naglalaban sila ay nagulat naman ako nang biglang lumabas si Edward sa quarter at parang nagulat rin sa mga nangyayari. Bon? Saad niya habang tinitignan sila na nag-aagawa ng baril. "Itakas mo na sila, Edward! Kalex!" Sabi naman ni Bon habang ginagamit ang kanyang buong lakas para maagaw ang baril. Habang pinakiusapan ni Bon si Edward na itakas kami, ay nakatunga nga lang ito at parang di niya gustong iwan si Bon. Nais niya sana itong tulungan, ngunit bigla na lang sumigaw si Bon. Dahilan para sundin ni Edward ang kanyang hiling. Nakayat tayo pa rin ako at di alam ang gagawin nang biglang tumakbo si Edward at hinila ang kamay ni Valentine at Trixie. At tumakbo sila sa ibang direksyon. At nabigla naman ako nang hinila rin ni Kalex ang kamay ko at para tumakbo rin sa ibang direksyon. Faye POV. Nabigla ako nang biglang sumulpot si Bon sa aming likuran at pilit inaagaw ang baril kay Regan. Di ko alam kung saan siya nanggaling at bakit bigla na lang siyang dumating. Labis naman ang inis ko na makita na nagsisitakbuhan ng mga hayop na iyon. "Regan, tapusin mo na yan!" sabi ko sa kanya habang naiinis. Hayop kayo, Faye! Magbabayad kayo!" sabi naman ni Bon na ikinainis ko. Habang nag-aagawan sila ng baril ay pumunta ako sa likod ni Bon at tinalian ko na lang ng alambre ang kanyang leg para di siya makagalaw dahil baka maubusan na kami ng oras at baka makatakas na sina Kalex, Edward, Valentine, Trixie at Bella. Pero kampante naman ang loob ko dahil masyadong malawak ang kagubatan at madilim at saka umuulan pa ngayon. Bella POV. Patuloy lang kami sa pagtakbo at di alam kung nasaan na kami. Napakadilim ng daan at medyo madulas ito dahil nga umuulan. Di ko naramdaman ang ginaw bagkus ang nanaig lang sa akin ay ang labis na kaba. Dalawa lang kami ni Kalex na magkasama at di ko alam kung saan nagpunta si Edward, Valentine at Trixie. Habang patuloy kami sa pagtakbo ay bigla akong napahinto nang makarinig ako ng putok ng baril. Bon POV. Mahimbing sana ang tulog ko nang makarinig ako ng ingay galing sa labas. Pagtingin ko naman sa higaan ay wala si Kalex, kaya agad kong ginising si Edward. Kahit anong yug ko sa kanya ay di pa rin siya magising, kaya naisipan kong tignan ang mga nangyayari sa labas. Kahit medyo maulan ay natatanaw ko sa di kalayuan si Regan na tinututok ang isang baril kina Kalex, Bella, Valentine at Trixie. Kumuha naman ako ng tubig galing sa ulan para ihilamos sa aking mukha dahil baka nanaginip lamang ako o namamalikmata. Di ko alam ang mga naramdaman ko sa oras na yun at bigla na lang akong nakakita ng isang kahoy sa gilid kaya pinulot ko ito para matulungan sila. Dahan-dahan naman ako sa paglakad para di nila ako mapansin.
Pagdating ko ay agad kong inihampas ang daladala kong kahoy kay Regan para mabitawan ang baril na hawak niya. Habang nag-aagawan kami ay bigla na lamang lumabas si Edward, kaya inutusan ko na siya na iligtas sila. Habang tumatakbo sila palayo ay patuloy pa rin kami nag-aagawan sa baril. At bigla na lang akong nanghina ng may alambre na nakagapos sa aking likuran. Pilit ko itong tinitignan at nakikita ko si Faye na ginamit ang buong lakas para maigapos ang alambre sa aking liig. Patuloy pa rin akong nagpupumiglas para makatakas nang biglang itinutok ni Regan ang baril na hawak niya. Edward POV. Nagising na lang ako dahil iba talaga yung ingay na nanggagaling sa labas. Agad naman akong lumabas para tignan kung ano ang nangyayari. Ngunit nabigla ako nang madatnan ko na nag-aagawan si Bon at Regan ng baril. Wala akong magawa kundi hindi tignan lang sila dahil di ko maunawaan kung ano ang nangyayari. Di ko alam kung sino sa kanila ang tutulungan ko dahil pareho ko silang kaibigan. At di ko man lang alam kung bakit nag-aagawan sila ng baril. Naguguluhan talaga ako sa mga nangyayari. Nagulat na lang ako na biglang nagalit si Bon at pinakiusapan ako na itakas ang mga babae, kaya sinunod ko na lamang siya. Calix POV. Gusto ko sanang tulungan si Bon ngunit natatakot ako na baka bigla na lang pumutok ang baril na pinag-aagawan nila. Tinignan ko naman si Bella ngunit nanginginig siya sa takot, kaya di ko na siya maiwan-iwan. Nabigla naman ako nang tumakbo si Edward at hinila si Valentine at Trixie at naiwan si Bella. Kaya humantong ako sa desisyon na hilahin rin si Bella at tumakbo papalayo sa lugar na iyon. Regan POV. Di ko alam kung saan nanggaling si Bon at bakit bigla na lang siyang lumabas. Habang patuloy kami nag-aagawa ng baril ay tinulungan naman ako ni Faye para hindi niya ito makuha. Ginapos niya ang liig ni Bon dahilan para manghina ito at di na maagaw ang aking baril. Pinahihirapan mo pa ako sabi ko habang dahan-dahang pinupulot ang baril at kinasa ito at tinutok sa kanya. Regan, tigilan mo na, sabi niya naman sa akin habang patuloy na nagpupumiglas. Di pa siya tapos makapagsalita nang kinalabit ko ang baril na tumama naman sa ulo niya. Bang! Sabog! Sabi ko habang tumatawa at hinihipa ng baril na may lumalabas na usok. Yes, gotcha! Sabi naman ni Faye habang kinukuha ang alambre na nakagapos sa liig ni Bon. Pagkatapos naming mapatay si Bon, ay dali-dali naman kaming tumakbo at balak na habulin ang mga nakatakas. Bella POV. Di ko na alam ang gagawin nung makarinig ako ng putok ng baril. Napahinto na lang ako sa pagtakbo dahil mukhang di ko na maigalaw ang aking buong katawan. Bella, tayo na! Tara na! Paulit-ulit na sabi ni Calix, ngunit para akong walang naririnig. Parang umiikot yung paningin ko at para na akong matutumba. Patuloy pa rin siyang sumisigaw sa akin ngunit di ko maunawaan ang mga sinasambit niya. Nakikita ko rin na inabot niya ang kanyang mga kamay ngunit di ko maigalaw ang katawan ko. Nabigla na lang ako nang bigla siyang lumapit sa akin at binuhat ako at sabay takbo. Edward POV. Patuloy kami sa pagtakbo hanggang makarating kami sa isang liblib na lugar. Huminto muna kami sa ilalim ng puno dahil nanginginig na ang aming mga laman dahil sa sobrang lamig. Habang nakaupo kami at nagtatago ay hindi mawala sa aking isipan kung ano ang nangyari, kaya tinanong ko na si Valentine at Trixie dahil sila yung naandoon bago ako dumating. Ano ba kasi ang nangyayari? Naguguluhan ako, sabi ko habang inihingal. Si Faye at Regan ang pumatay kina Theo at sa driver. Pati si Prop pinatay nila, sabi ni Trixie na ikinabigla ko at ni Valentine. Nagulat ako sa mga sinabi ni Trixie dahil di talaga ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Nang marinig ko na mamatay tao pala sila
ay naisip ko si Bon. Si Bon, kailangan ko siyang balikan. Pautal kong sabi dahil baka siya ang isunod nila. Tatakbo na sana ako para balikan si Bon nang hinila nila ang damit ko kaya ako natumba. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay nakarinig naman kami ng putok. Nagulat kaming tatlo sa narinig namin at napatakip na lang ng mga bibig habang umiiyak dahil sa sobrang takot. Calix POV. Di ko alam kung ano nangyayari kay Bella, ngunit mukhang mawawala na siya ng lakas dahil sa ulan at sa mga nasaksihan niya. Binuhat ko na lang siya para makalayo kami kay Regan at Pay. Siguro ay sinusundan na nila kami ngayon, kaya labis na lang ang pag-aalala ko. Habang patuloy kami sa pagtakbo, ay nakakita ako ng isang kubo sa di kalayuan. Agad-agad naman akong nagtungo roon para magamot si Bella. Nangihina na kasi talaga siya at mukhang nawawala na ng malay. Nakarating na kami sa kubo at kumatok ako sa pinto. Ngunit wala man lang sumasagot. Binuksan ko na lang ito ng pirsahan at nagpapasalamat naman ako dahil wala palang tao dito. Agad kong inilapag si Bella sa sahig at isinara ang pinto at nilagyan ng napakaraming lock. Dito muna kami magpapalipas ng gabi at sana ay hindi ito matunto nila Regan at Pay. Naghanap agad ako ng bakanting damit sa kubo para mabihisan si Bella dahil mukhang ginaw na siya. Buti na lang ay may nakita akong isang jacket ng magsasaka. Kaya dali-dali kong hinubad ang kanyang damit para ipalit ang jacket. Nakahubad lang din ako dahil basa rin yung mga damit ko. Wala rin akong pakialam kung wala akong suot. Ang importante ay mailigtas ko si Bella. Bella, ayos ka lang ba? Sabi ko habang patuloy na isinusuot ang jacket sa kanya. Hinawakan ko naman ang noo niya at napansin na mainit ito. Sinyalis na may lagnat na ito. Di ko akalain na ganito lang pala kadaling magkasakit si Bella. Agad naman akong naghanap ng kahoy para mag-init ng tubig at ipainom sa kanya. Buti na nga lang may mga kagamitan sa kubo na ito. Habang nag-iinit ako ng tubig ay bawat segundo ay tinitignan ko siya dahil labis talaga ang pag-aalala ko. Nang mainit na ang tubig ay agad kong kumuha ng baso at isinalin ang tubig dito at mabilis na tumabi sa kanya. Bella, uminom ka para mainitan ang katawan mo. Sabi ko habang dahan-dahan siya na inaalalayan para makaupo. Ginamit niya rin ang lakas niya kahit nanghihina na siya para makaupo lang at makainom ng mainit na tubig. Medyo madilim pala ang kinaroroonan namin dahil pagkatapos kong mag-init ng tubig ay agad kong pinatay ang apoy para di kami mapansin dito. Tanging ilaw lang ng kidlat ang nanggagaling sa labas ang nagpapailaw sa loob ng kubo. Calix, ayos ka lang ba? Pasensya ka na. Sabi niya habang tinitignan ang aking mga mata at ipinagpapatuloy ang pag-inom ng mainit na tubig. Kahit nanghihina na siya ay pilit pa rin siyang nagsalita kaya nainis ako. Bella, kahit ano man ang mangyari sa akin ay wag na wag mong kalimutan na mahal kita. Sabi ko sa kanya na ikinabigla niya. Di ko rin alam kung bakit bigla ko itong nasabi. Ngunit nagpasalamat na rin ako dahil sa tagal ko nang gustong sabihin ay nasabi ko na rin. Nabigla naman siya at tinignan lang ako at ipinagpatuloy pa rin ang pag-inom sa mainit na tubig. Habang ako naman ay tumitingin lang sa malayo at di na alam ang gagawin. Okay, abangan po ang karugtong at paganda na po, no? At malapit na rin po itong matapos ang kwento na ito. At mega loud shoutout po pala sa patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa channel na ito. Mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.